Nilibing na ang isa pang estudyante sa Calamba, Laguna na naturukan din ng Dengvaxia at namatay nito lang Sabado. Batay sa autopsy, pagduruguri ng utak at ang puso at ang kanyang kinamatay. Exclusive, nagpapatrol si Dominic Almelor. Pinakamalungkot na araw para sa mag-asawang Batalino at Nilya ang ihatid sa huling hantungan ng 12 anyos nilang anak na si Leyden Alcabasa na pangarap sanang maging pulis at balang araw ay iahon sila sa kahirapan. Nagwagayway naman ang puting papel ang mga kaeskwela bilang pakikiramay at paghingi ng hustisya para kay Leyden. Pumanaw siya nitong Sabado matapos ang 2 araw sa ER ng Philippine General Hospital. Walang ibang sinisisi ang pamilya kundi ang Dengvaxia na isang beses na iturok sa kanya noong June 2016. Batay sa death certificate, cardiogenic shock ang kanyang ikinamatay. Sa isinagawang forensic examination sa katawan ni Leyden, maraming bukol sa baga at atay ang nakita at isang malaking bukol ang umipit sa kanyang puso. Mukhang itong batang ito ay may cancer na at the time na na-injectionan siya. Dahil mukhang advanced na yung cancer niya. Dapat in-screen ito at kung na-screen yan ay makikita definitely na meron siyang sakit at hindi dapat binakunahan. Ayon kay Erfe, nagagamot naman ang pangmatagalan ng cancer. Pero iba sa kaso ni Leyden na bukod sa lumaki ang kanyang atay ay may pagdurugo sa kanyang diaphragm, puso at utak. At itong pagbakuna sa tingin namin nag-cause ng bleeding na nagpabilis ng kanyang pagkamatay. Pang-12 na si Leyden sa mga batang nabakunahan ng Dengvaxia na nasuri ng PAO. Masamang-masama ang loob ng pamilya ni Leyden dahil 3 beses umano silang tinanggihan ng PGH bago tinanggap. Para po silang mga manhid, buhay pa po sana. Kung di po nila tinanggihan. Mariin naman itong itinanggi ng PGH. Hindi nila tinanggap si Leyden dahil walang bakanting isolation unit sa emergency room dahil hinihinala siya noong may TB. Kailangan siya ma-isolate. If there was an isolation room, definitely makakapasok yung batang yun dun. Umalma din ang pamilya sa hindi umano mabuting pagtrato ng San Lazaro Hospital sa kanila nang makonfine doon si Leyden ng 10 araw. Sa San Lazaro nakumpirma sa pagsusuri na may mga bukol siya sa baga at atay kaya doon sila pinayuhan na ilipat na siya sa PGH. Ang sabi po ng doktor, hindi naman yung sintomas ng Dengvaxia, yung nararamdaman ng bata. Huwag niyong isipin yung turok na yan. Nangako naman ang DOH na iimbestigahan ang reklamo, lalo't pinagbayad din pala ang pasyente. We will correct the lapses. Dapat walang gagastusin talaga dahil kung meron man, kami magbabayad yung medical assistance sa program ng DOH. Depensa naman ng San Lazaro, hindi naman sinabi sa kanila na Dengvaxia recipient si Leyden. Pero nangako sila na ibabalik na lang ang ibinayad nila sa ospital. Dominic Almelor, ABS-CBN News. Tiwalang isang dating Associate Justice sa Supreme Court na sumusunod na ngayon sa saligang batas ang kasalukuyang bersyon ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Target na mababatas na ito'y maisabatas bago pa man daw ang planong pagbabago sa ating saligang batas tungo sa federalismo. Nagpapatrol, Christian Esguera. Isa-isang humarap sa pagdinig ng Senado kanina ang mga bumalangkas ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Mag-4 na taon na mula nang pumirma ng usapang pangkapayapaan ang gobyerno at Moro Islamic Liberation Front pero di pa rin naipapasa ang BBL. Para kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, ibang-iba ang panukalang BBL na kanyang binusisi ngayon. I was pleasantly surprised, Mr. Chairman, when I went over the 4 Senate bills, precisely to look at possible constitutional infirmities in these bills, and I could not find any. Aniya hindi labag sa konstitusyon ang pagkakaroon ng Bangsamoro Parliament kahit presidensya ang kasalukuyang anyo ng pamahalaan. Ihahalal pa rin naman daw kasi ang Chief Minister ng mga miyembro ng parlamento na direkta namang iboboto ng mga tao. What the Constitution frowns upon is an appointive governor. The governor must be elected by either the people directly or by representatives of the people. Natanong din kanina sa pagdinig kung dapat bang isama sa BBL ang isang probisyon kontra political dynasties na kilalang laganap din sa Bangsamoro. We don't need to have an anti-dynasty provision in the bill. It would be, to an effect, a denial of the people's choice. For if the choice is to vote for this, and whether they are in the same family or not,
depending precisely on the performance. Marami-rami pa ang kailangang himayin bago mailusot sa komite ng Senado ang BBL. Iba pang usapan na magiging takbo ng deliberasyon sa mababang kapulungan. Pero ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, pinuno ng BBL Subcommittee, sapat ang panahon para mailusot ito, kahit na abala rin ng marami sa panukalang pagbabago ng konstitusyon tungo sa federalismo. Matagal pa itong bakbakan na to. Where in the meantime, we can already discuss BBL. Paniwala ng MILF, pwedeng magsilbing modelo ang gobyernong Bangsamoro sa mga bubuing estado sa ilalim ng bagong federal constitution. Christian Esguera, ABS-CBN News. Pinag-iisipan ng LTFRB kung papayagan ng mga hatchback o compact cars na maging Transport Network Vehicle Service. Pero posibleng mas mababa ang pasahe dito at iba ang magiging kategorya. Matatandaang hindi po kasama sa mga ire-renew ng prangkisa ng LTFRB ang mga maliliit na sasakyan na ipinapasada sa Uber at Grab. Pero sa ngayon, pagbibigyan munang mag-operate bilang TNVS ang mga hatchback o compact cars. Inaresto ng NBI ang isang babae matapos ireklamo ng illegal recruitment. Natuklas ang nag-aalok ang suspect ng trabaho sa isang hotel sa London na may sweldo nga abot sa halos 200,000 piso. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Agad hinuli ng mga tauhan ng NBI si Malca Dolor matapos niyang abutin ng perang ibinayad ng isa sa mga aplikante ng trabaho sa London na kanyang inalok. Ayon sa NBI Anti-Fraud Division, umaabot na sa mahigit 7 ang biktima ni Malca Dolor na nakumbinsi niya magbayad ng recruitment fee na 9,500 pesos bawat isa. May sahod daw po kami ng 2,500 pounds a month. As ano? Anong trabaho? Housekeeper po. Nagtaka mga biktima dahil puro sa pamamagitan ng Money Remittance Center lang dinadaan ang processing fee nila. Nang magtanong sila sa POEA, nadiskubre nila na wala palang permit si Dolor na mag-recruit at dati na pala siyang may kaso. I-verify nila sa mga ahensya katulad ng POA kung talagang authorized o lisensyado ang mga ito. Sinampa na si Dolor ng kasong large-scale illegal recruitment at syndicated estafa. Hinimok naman ng NBI ang iba pang biktima na makipag-ugnayan sa kanila. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.